Hello! Welcome sa Civil Engineering Sample Problem about surveying. So tara at isolve na natin ang ating sample problem for today. From the given cross-section of an earthworks between a station or between A, meron tayong station na 20 plus 200 and B 20 plus 220. Assuming both have same slope and width of base. Ayan. So, let's take note this. Assuming both have same slope and width ng base. So, meron tayong data dito. Ayan. As you can see, meron tayong 0. So, ito, naka-fill tayo. Or naka-cut. So, ito yung ating, sabihin, pataas yung ating tsura ng ating illustration mamaya. Meron tayong 0 fill. Ito yung ating cut na 2. Ayan. Then dito sa station na B naman, ito unknown yung i-cut natin dito. Given naman yung kanilang mga value. Okay? So first question is compute the width of the base, unknown. And then question B, compute the value of cut at station B if it has an area of 16.82 cubic or square meters. Ito yung unknown. And then question C, compute the volume between A and B with prismoidal correction. So using yung ating prismoidal correction. So sulat lang natin yung isang natatagong given, yung L. Yung length natin is ito, between two stations. So meron tayong 20 meters. Ayan. 20 meters. Okay, so let's illustrate kung ano bang mga itsura nitong ating earthworks. So let's draw our illustration. Okay? So ganito, magko-connect the arrow lang tayo. So ganito kung paano tayo mag-draw ng illustration ng earthworks. So first unahin natin ito, yung ating cut or fill, but ito ay nasa baba. So meron tayong cut. So ito ay fill naman. Okay? So meron tayong positive 2. So let's say ito. Ito ay positive 2.0. And then meron tayong 660. Ito. Tabaan natin. Meron tayong 6.60. And then meron tayong 2.4 dyan. So 2.40, and then yung ating imaginary base or imaginary, yung unknown base natin. Meron daw tayong unknown base dyan, kabilaan. Ito ay base. Itong buo na to ito yung buong base. Ayan. Buo na yan. Okay? So when we draw, so B over 2 yan, half lang natin. Okay, and then yung overall niyan, syempre yan ay base. Okay? So for to the right, so ito 4.8 tsaka 1.2. So meron tayong length na 4.8 dyan. So from this side, so meron tayong malit lang 4.8. Hindi natin ng point dyan para makita yung division. And then meron tayong height na 1.2. 1.2 ito. 1.2. Say dito. Ating 1.2. Okay. So, ngayon, let's connect lang yung ating mga arrow. Ayan. Palitan natin ang kulay. So, from this point up to this point, ayan, itong arrow na yan. Okay, and then ito naman yung ating next. Ito ay dito. Yan, and ito. Ayan. So ito na yung magiging itsura ng ating station A. So kung gusto mo pa, pwede mo pang lagyan niya ng pati dito para maging triangles or para maging triangle. Ayan. Then dito naman triangle. Okay.
So, ang pagkokonektahin mo dyan, ayan, yung mga nakataas. Ito kasi indication lang yan ng length. So, itong side na to. So, for the length lang yung arrow na yan. So, itong arrow na to, importante. And then, yung mga base. Okay. So, ayan, for our station A. So, meron tayo dyan at station A. At station B naman, so, ganun din. So, let's make this. Unahin natin yung ating nasa gitna. So, meron tayong X. X lang, hindi pa natin alam eh. Then, draw yung ating base. Yan. So, ito ay B over 2. Ito naman ay B over 2 rin. Okay? So, next is yung ating length. So, 6.3 yung haba. So, medyo habaan natin dito. Para kunwari naka-scale. Ayan. So, ito ay 6.3 length niya. Then, dito naman sa to the right natin, 7.2. So, 7.2. Medyo mahabang konti. Ayan. 7.2. Ayan. And then, yung arrow natin. So, pataas to. So, let's assume na sige, umabot na lang dyan. 2.2. Hindi kasi natin alam yung value ng X eh. Okay? So, ito naman, kabila naman is 2.8. So, dapat mas mataas nga ito eh. So, asan natin ng konti. Ayan. Tagad natin. Ito ay 2.8. Ayan. Now, connect lang yung ating mga arrow na to. So, meron tayong arrow na. So, ito. Then, ayan. Then, ito. Ayan. Ayan. So, bali, yan yung ating magiging illustration 2. Okay? So, palitan na lang natin to para gawin na lang natin yung distance. Para yung arrow lang, tulad sa ginawa ko sa station B. Ayan. Okay. So, yun yung ating connect the arrow para sa ating illustration. Okay? So, since unknown dito, so try natin kung may makukuha ba tayong value ng width of the base kung dito. So, kung gagawin natin, since same yung distance nila from this point at saka yung kabila din is the same din. So, pag nagawa tayo na equation, so maka-cancel out itong B natin. So, hanap tala tayo dito sa kabila. So, let's try itong kabila natin, yung ating 6.3 and 7.2. Okay? So, pwede rin naman pala dito. So, meron din tayong slope na ibibigay. So, 2.40. Wala kasing slope dito eh, kaya hindi natin ma-determine yung distance dyan. So, pwede natin kasing i-assume yan. Let's say ito ang distance na to. Yan. Ay 2.4. Multiply by the slope. So, palitan natin kulay. Yung ating slope ay S. So, let's say yan. Then, dito rin sa kabila. Yan. So, yan naman ay 1.2. Tapos, slope niya rin S. Yan. Dito rin. Sa left side natin or sa station B natin. So, ganun rin yan. So, pag naglagay tayo dyan ng distance, ito ay 2.2S. Kabila naman, distance nito, since walang slope na binigay, is 2.8S. Yan. So, any of the two pwede nating gamitin. So, let's try dito tayo sa station B mag-solve. So, at station B, so, meron tayong makukuha na dalawang equation dyan eh. So, meron tayong 2.2S tsaka itong plus B over 2 plus 6 equals 6.3, diba? So, meron tayong 2.2S plus yung ating B over 2 equals yan sa 6.3. And this will be our equation 1. For next naman, sa right side natin, dito, to the right. So, meron naman tayong 2.8
S plus B over 2 equals yung ating 7.2, yung total length. Ito. And this will be our equation number 2. Yan. So next is, let's solve this equation 1 and equation 2. Yan, solving equation 1 and 2. So meron tayong 2.2s, rewrite lang natin, b over 2 equals 6.3, tsaka 2.8s plus b over 2 equals 7.2. So simple algebra lang to. Minus lang natin, change sign. So ito magiging negative. Then yung isa naman ay magiging negative din to. Then ito ay magiging negative. So change sign. So meron tayong negative 0.6s, and then makakancel si b. Meron na lang matitira na 6.3. So ito ay negative 0.09. So let's transpose na lang para mawala yung negative, or i-multiply na lang natin, sige, sa negative 1 both side. So meron tayong 0.6s equals 0.9. Therefore yung ating s equals 0.6, divide natin both side, then s equals, so cancel na yan. So 0.9 divide 0.6 divided by 0.6, so meron tayong 1.5. Ayan, so yan yung value ng ating s. Yan na ba hinahanap? Hindi, slope lang yan. So ang tinatanong is yung ating width of the base. So for question A, yung ating width of base, so using equation 1 na lang, sige, using equation 1, so meron tayong 2.2s plus b over 2 equals 6.3. So meron tayong 2.2, so yung s natin kanina is 1.5, so 1.5 plus b over 2 equals 6.3. So b equals yung ating base, meron tayong 2.2 times 1.5 plus alpha x over 2 equals 6.3. Calc natin. So meron tayong base na 6. And ito na yata yung ating sagot. This will be our final answer. Ayan. So ganun lang. So using two equations. Okay? So ganun ang pagsosolve pag nawawala yung base. So always remember that. So manggaling kayo dito sa slope. Yan, makukuha nyo yung base kasi total distance lang din naman yan. Equal lang yan, oh. Distance nito, 'di ba? So yung slope lang ang kailangan mong makuha. Okay? So next is compute the value of cut at station B. So kaya kasi situation B or station B yung pinagkunan na or sinolve natin kasi para makuha na din natin yung value ng x. Okay? Pero almost the same lang din yan. So yun lang din makukuha. Saka wala namang kinalaman din si x dito sa first question. Okay? So sige, solve na natin yung B. Compute the value of cut at station B if it has an area of 16.82 square meters. So ito, ang gagawin na lang natin, edi cut na lang natin to. Gyan natin to ng mga triangle. Triangle natin para makapag formula tayo using yung ating triangle. Ayan. Then ito. So pwede rin naman yung ating trapezoid, di ba? So, meron naman tayong dalawang distance. Pwede ba? So, 2.2 then x plus sige, medyo complicated. So triangle na lang muna tayo. Okay? So let's try ito. First triangle natin, let's say yan natin to. Ito yung ating area 1, area 2, area 3, area 4, di ba? And then ang total area daw nila ay 16.82 meters, di ba? So meron tayong question B. Yung value of cut
at station B. Okay? So, kunin natin yung mga area nila since yung total area yung given. So, ibig sabihin, area total equals area 1 plus area 2 plus area 3 plus area 4. Diba? Meron tayong apat na area dito. Ayan. Then, puro triangle lang naman yan. Puro 1/2 base times height lang yan. 1/2 base times height. Okay? So, for area total, so meron tayong 16.82 equals yung ating area 1, pinakauna. So, meron tayong height niyan is 2.2. Then, yung base natin is 6. 6 over 2 is 3, di ba? Tag 3 sila. Tag 3 meters yan. Kabilaan. So, meron tayong area 1 na 2.2 multiplied by yung kanyang base times height. Base natin ay 3 over 2. So, tan lang natin. Meron tayong 2.2 multiplied by 3 over 2 plus yung ating area 2 naman. Plus yung ating area 2. Area 2 natin ay ito. Okay, so meron tayong ating base na 6.3 and then height natin si x which is unknown. So meron tayong 6.3 multiplied by x over 2 plus area 3 natin is ganun pa rin. Meron tayong base na 7.2, height natin si x. So 7.2 x over 2 plus yung ating area 4. So yung base natin na 3 and then height na 2.8. So meron tayong 2.8 multiplied by 3 times 2. So therefore x equals, meron tayong 16.82 equals 2.2 by 3 over 2 plus yung ating 6.3x 0.3x over 2 plus 7.2 x over 2 plus yung ating 2.8 times 3 over 2, shift calc natin, then x is equal to 1.381 meters. Okay, so store natin, baka sakaling magamit sa ating next question. Okay. But this will be our final answer para sa question B. So for question C naman is tinatanong yung ating volume between A and B with prismoidal correction. So since meron ng binigay na mga area, so meron na tayong area dito, diba? Area ng B, diba? May total area na ito, si 16.82. So mabilis na lang natin masosolve yan. Okay? So kunin muna natin is yung wala pa tayong area dito sa station A. So, unknown pa yung area natin. So ganun rin yung gagawin natin dito. So ito magiging area 1, area 2, area 3, and then area 4. Okay. So for question C, yung ating volume using yung ating prismoidal correction, magkakaroon tayo ng prismoidal correction. So dapat kabisado din yung ating formula. Sige, yung ating formula para sa volume ng ating prismoidal correction, sulat ko muna. Meron tayong volume ng ating earthworks plus yung or minus yung ating volume ng prismoidal correction. So C sub P or V sub CP. Okay? Which is yung ating V sub CP or yung ating volume ng correction ng ating prismoidal correction is yung ating L over 12 multiplied by C1 minus C sub 2 quantity, yung ating D sub 1 minus D sub 2. Okay, so ito lang naman is yung ating ito yung ating mga fill or cut. Ito
Yung 2 tsaka yung x natin, yan yun. And then yung ating d, yung ating boat distance. So meron tayong distance ng dalawa, which is ito ay 11.4. Ito 11.4, ito naman 6.3, 7.2 is 13.5. So yan yung distance 1 tsaka distance 2. Ito naman is concat or fill since. Okay? So meron tayong area muna. For area 1 or area at station A, lagay natin area ng A. So equal yan sa area 1 plus area 2 plus area 3 plus area 4. Okay? So area 1 tayo dito. Meron tayong base na 3, height na 2.4. So over 2 dito naman. So base na 6.6, height na 2. Okay? Then dito naman sa area 3 natin, yung base natin or base natin is 4.8, height 1.2, area 4 natin base is 3 again, and then ang height natin is si 1.2. So ayan. So sulat lang natin for area 1. So meron tayong 2.4. Yung height base natin si 3 over 2. Then yung ating area 2 naman, yung ating base na 6.6, height natin na 2 over 2 plus yung ating area 3 naman, base natin na 4.8, yung height natin na 2 over 2 plus yung ating base again na 1.2, then yung yung ating height na 1.2, and then yung ating base na 3 over 2. So, ito is pag tinype natin, pwede na natin tong cancel. Para dito na lang yung ita-type natin. Konti na lang ita-type natin sa CalCube. Meron tayong 1.2 or 2.4 by 3 over 2 plus 6.6 plus 4.8 plus 1.2 by 3 by 2. Meron tayong 16.8 square meters. So, yung ating area A is equal to 16.80 square meters. Then yung area B natin, given naman yan yung ating 16.82 pala. 82 square meters. So ito siya given sa second question. Ayan o, 16.82 square meters. Okay? So now let's solve. Okay, kunin muna natin yung ating V sub E. Okay, yung ating volume ng ating earthworks, yung total, both station. So ito naman ay madali lang, yung ating V sub E equals yung ating area at A plus yung ating area at B, then yung kanyang length over 20. Okay? So, ay formula lang din. So, area A natin is 16.80 plus yung ating 16.82 multiplied by or over 2 muna, 20 to. Natin yan. Over 2 lang yan. Para lang yung trapezoid formula. Kita natin. Ayan. Ayan. Over 2. Over 2 multiplied by yung length is 20. Ito, kaya sinulat natin yung medyo patagong length. So, distance lang yan between the two station. Okay? So, our V sub E equals meron tayong 16.8 plus 16.82 over 2 times ating 20. So, meron tayong 336.20 cubic meters. So, for our volume ng ating prismoidal, meron tayong 336. Solve muna natin si V sub CP. So, V sub CP equals yung ating L over 20 multiplied by, or L over 12, 20 tuloy. L over 12 C1 minus C2
then multiplied by T1 minus T2. Okay, so ating L is 20 over 12. Yung ating C1, cross-sectional area kanina, or sorry, yung ating height dito sa station. So 2, ito yung X naman yung pangalawa natin. So meron tayong 2 minus yung X. But si X, ito, si X in-store natin yan sa A. Ayan, di ba? Nagamit din natin. So palitan natin to. Natin ng A yan. Then multiplied by yung ating distance 1 na 11.40 minus 13.5. So ito lang yan, yung 11.40. Ito, itong dalawa. 6.6. Sige, type natin. Medyo nagdududa ka eh. Kailangan mo nakakalcu. O, 11.40. O, ito, hindi mo na. Wag na natin itong i-type. 6.3 tsaka 7.2. 13.5 yan. So, yan. Okay? So, meron tayong prismoidal correction na 20 over 12 multiplied by yung ating 2 minus yung nasave natin sa A multiplied by 11.4 minus 13.5. Ayan. So, meron tayong negative 2.16740. So, yan ay store natin sa B. So, let's store this sa ating B. Okay, yan. Then, after that, after natin i-store, is i-solve na natin. So, nakasolve na kasi natin yung ating prismoidal correction. So, pwede na natin gamitin itong ating main formula. So, since negative yan, so, kailangan natin is i-maintain, ano? So, i-retain natin yung kanyang sign, okay? So, huwag nyong i-disregard. Okay? So, meron tayong ito, formula as is yan. So, plus or naging positive man or negative. So, i-retain natin yung ating sign. Okay? So, meron tayong V equals yung ating main formula para sa ating volume. So, meron tayong V sub E minus yung ating prismoidal correction. Meron tayong 336.20 minus yung in-store natin sa B. Ayan. Minus B. Therefore, so meron tayong 336.2 minus B. Ayan. So, meron tayong 336 or 338.367 cubic meters. Ayan. And this will be our final answer. Okay, ayun. So, huwag kayo malito dyan. So, dapat kabisado lang itong formula. Ayan, yung ating formula na to. Then, yung prismoidal. And then, make sure i-retain natin yung ating sign. Okay? And then, yung ating prismoidal correction, applicable lang to, ha? Tandaan dun sa ating 3-level section. Okay? Sabihin, ito, dito. 3-level yan. Itong ating section na yan. Okay, so let's recap yung ating mga naging sagot. For our first question, yung ating width of base is 6 meters. For our second question, the value of cut at station B is 1.381 meters. And finally, the volume using yung ating prismoidal correction is 338.367 cubic meters. And that would be all. And thank you for watching.